Patuloy ang paglalim ng problema ng kahirapan sa ating bansa. Patunay dito ang pinakabagong survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS noong nakaraang buwan. Lumalabas na 20.5% ng mga tinanong o tinatayang higit kumulang 4 na milyong pamilyang Pilipino ang nakakaranas umano ng gutom habang dumarami rin ang nagsasabing humihirap ang kanilang buhay. Kaya naman isa sa mga nais bigyang prioridad ngayon ng pamahalaan ay ang mga proyekto o programa makatutulong upang maibsan ang kahirapan sa bansa. Isa na rito ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kabilang sa mabibiyayaan ng naturang programa ang lungsod ng Dagupan. Katunayan, inihain na sa sangguniang panglungsod noong 11 ng Abril ng taong kasalukuyan ang Draft Resolution R-4750 o ang resolusyong nagbibigay pahintulot sa alkalde na pumasok sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DSWD ukol sa pagsasakatuparan ng Pantawid Pamilya Program sa lungsod na iniakda ni Councilor Maybelline de la Cruz Fernandez. We all know how good this program or project of the national government is for our city. So it is on this note that I move for the approval of draft resolution number R-4750 entitled Authorizing the City Mayor, the Honorable Benjamin S. Lim, to enter into a memorandum of agreement with the Department of Social Welfare and Development in the implementation of Pantawid Pamilya Pilipino Program in the city of Dagupan. Matatandaan na noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon, binuo ang Local Verification Council o LVC upang manguna sa pagtukoy sa mga pinakamahihirap na pamilya sa lungsod na maaaring makinabang sa programang Pantawid Pamilya. Sa kasalukuyan, ayon kay Marjorie Garcia, isa sa mga kinatawan ng naturang programa sa Dagupan, 2,157 pamilya na mula sa 16 na barangay sa lungsod ang nabebenepisyohan ng programang ito mula noong Enero ng taon. As the moment po, we have 2,157 household beneficiaries na kasama po sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, what is this program all about? Pantawid Pamilya Pilipino Program is the flagship program of our national government to eradicate poverty. So, ang City of Dagupan po, ang kauna-unahang city sa Region 1 na nakasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Out of 31 barangay po, 16 barangay po yung napili. Gayunman, may ilan pa rin kapitan ng barangay ang umalma nang di maisama ang kanilang mga barangay sa mga mabebenepisyuhan. Sa amin pong mga taga-bala sa Tubong po, wala rin pong benefits ang mga nakuha ng mga taga-Tubong. Marami po kaming indigent. Kung pumunta kayo sa barangay namin, sa Pugrandi, nagpapuha kayo ng mga tao na pumunta lang ang indigent sila. Pinapunta ko sila doon sa barangay hall, in-interview ng DSWD. Bakit yung Pugrandi nawala sa listahan ninyo, hindi sila nakakuha? Palaging sinasabi sa akin ng mga kabarangay ko, Kapitan, bakit wala pa yung sinasabi ng mga DSWD? Ang dami nang nakakuha. Paano na kami? Ngunit mayroon pa rin natuwa sa programa, bagamat piling pamilya lang sa barangay ang nakatanggap ng tulong. Ang mangin po is benefited din. Kaya lang po, hindi po natin maialis ng gusto ng mga kabarangay natin makakuha lahat. Sa amin sa barangay mangin, may mga nakakatanggap. Pero may nagtatanong pa rin, bakit sila hindi rin nakatanggap sa barangay ko? Apela naman ang mga kinatawan ng 4Ps na bigyang pansin ang kanilang mga request para sa mas maayos na pagpapatupad ng programa. Ipinapadaan kasi umano nila ang mga abiso sa tanggapan ng alkalde na dapat sanay CSWDO ang magpaparating ng mga impormasyon sa mga kapitan ng barangay. Yung mga listahan ng mga dapat nararapat na mag-receive nito ay nanggagaling sa Central Office. Is that right? Na walang pakialam ang mga barangay officials at mga local DSWD dito sa atin. Where in the world can you see? Paano nila malalaman who are the people na nangangailangan sa bawat barangay? Kundi yung mga barangay captain, because these barangay captains are, each one of them has a social responsibility. Do we know kung sino nagpapadala ng letter of invitation sa barangay captain? Ang letter po, pinafax po sa mayor's office.
Tapos from the mayor's office po, naka-attention po yun kay Ma'am Laila, OIC po ng CSWDO. Dagdag pa ni Garcia na bagamat may itinalagang executive assistant ng tanggapan ng alkalde na a-assist sa kanila ay madalas umanong hindi siya nakakatanggap ng tugon mula dito ukol sa kanilang mga request. Lagi po kami nagpapalap kay Sir Dick kasi siya po yung inassign ni Mayor para po, parang boss po namin. Kaya naman muling pinaanyayahan ng konseho ang naturang executive assistant upang maresolba ang ilang issue ukol sa implementasyon ng 4Ps na tiyak nila makatutulong na malaki upang ibsan ang kahirapan sa pamumuhay ng mga maralitang Dagupenyo. Yung social services is also under the... 2 weeks ago pa po kami nagpa-follow up. Even po during cash grant, nag-text po ako sa kanila, Sir, kailangan po namin ng help from the city government. Wala naman po yun. Maybe we have also to invite Mr. Bibigtan. Kasi siya yata executive assistant assigned for social services. Kasabay nito, pinasalamatan na rin ni Fernandez ang programa ng DSWD at humiling ng pagtutulungan at kooperasyon sa lahat na maisaayos ang proseso upang mas marami pang mga Dagupenyo ang mabiyayaan at mapabilang sa naturang programa. Napakaganda po yung programa ng ating national government, yung Pantawid Pamilya Programa dahil nakatulong po sa mga mahihirap. Imagine nakatulong po sa kanilang edukasyon, sa kanilang sa mga malnourished na bata. So, although kanina nagkaroon ng concern yung mga ibang barangay captains dahil selective lang kasi yung pagpipili nila muna dahil I think ang beneficiaries po ay 2,400 plus and knowing that Dagupan City, marami ho tayo talaga. It's more than 2,400 ho yung mga mahirap ng buhay. At kanina ho, sa pagdating ho ng CSWD ay na-explain po nila kung bakit, kung ano ang magiging basis. Sabi nga nila, 15,000 below ang income para ho matulungan. At kinausap din ho namin siya na kung pwedeng i-explain sa barangay o makapunta siya sa barangay upang hindi naman magtampo yung mga ibang mahirap na buhay sa ating mga barangay captains kasi hindi nga ho nabibigyan lahat. Sa pangunguna ng officer in charge na si Roger Paragas, tumungo ang mga barangay health workers o BHW ng Dagupan sa sangguniang panglungsod noong 11 ng Abril upang ipaalam sa konseho sa pamumuno ni Vice Mayor Belen Fernandez ang kanilang mga hinaing sa kasalukuyang kinakaharap ng kanilang samahan. Ilan sa mga isyong tinalakay ng mga ito ay ang pangamba kung makakatanggap pa rin ba ng allowance sa mga BHWs lalo't may mga impormasyon silang natanggap ukol sa pagbawas di umano sa budget para sa mga BHW. Marami rin umano sa kanila ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang allowance mula sa lokal na pamahalaan. Agad naman na pinabulaanan ng vice-alkalde at ng chairman ng Committee on Social Services na si Councilor Maybelline de la Cruz Fernandez ang umano'y kawalan ng pondo para sa mga ito. Councilor Maybelline Fernandez, may we know from you if the budget of the barangay health workers were approved during our budget hearing? Yes, Madam Chair. So, it was approved and we made sure that the budget of the BHW will be is included in the budget. So the budget of the BHW ay na-approve po lahat? Wala hong nabawasan? Wala po, Madam Chair. 100% approved yung budget ng BHW. Andyan si Councilor Maybelline Fernandez at si Dr. Canto. I'm very sure silang dalawang councilor sinuportahan nila yan. So, 100% hindi ho madidelay ang inyong sweldo para sa akin at lahat po ng BHW, palagay ko, matutuloy ang kanilang serbisyo sa ating mga kababayan. Depensa pa ni City Administrator Vlad Mata na maaaring na-delay lang ang sweldo ng mga ito dahil ipinoproseso pa o maaaring may kulang sa kanilang mga isinumiteng accomplishment report. May accomplishment po sila. Nire-require ho ng ating City Health Office doon sa form na yun, sabihin nila ang accomplishment nila at pagkatapos ng ipoproseso po yun ng City Health Office para naman sila ay masweldohan. So, wala hong katotohanan na hindi ho sila sumusweldo. Pagka na-delay ho siguro dahil nagka-problema dun sa accomplishment nila, kaya ho na nadidelay yung pag-process. Assured tayo na magsisweldo ho kayo as long as maayos na yung accomplishment report nyo. And sana yung mga misleading information na kumakalat po sa barangay
na yung budget po ng BHW ay na-slash o kaya natanggal, ay na-clarify na rin po ni Councilor Maybelline Fernandez na wala pong nabawasan kahit na piso yung budget ng BHW. Humingi rin ng tulong ang mga volunteers tungkol sa kawalan ng opisina kung saan sana sila makakapagdaos ng kanilang mga pagpupulong. Ayon kasi sa mga ito, hindi na nila nagagamit ang City Museum kung saan dati naman ay malaya nilang nagagamit para sa mga aktibidad at pagpupulong noong nakalipas na mga taon. Since January, hindi na po namin nagagamit ang museum, which is yun po yung dating ginagamit namin sa monthly meeting. Pero sa ngayon, pag tumatawag po ako ng meeting with the Federation officers, dadala po kami sa silong ng mga puro sa plaza. Bilang tugon sa hinaing ng mga kapwa social workers, iminungkahi ni Councilor Maybelline Fernandez na magpasa ang ESP ng isang resolusyong humihiling ng tulong mula sa punong ehekutibo na mabigyan ng opisina o espasyo ang mga ito na pagdarausan ng kanilang mga pagpupulong. Samantala, wala naman umanong nagbabawal sa mga BHW na magamit ang City Museum at nagkataon lamang umano na doon ginaganap ang pagpupulong ng tungkol sa Bangus Festival sa lungsod ayon sa City Administrator. Pero paglilinaw ng kinatawan ng BHWs na maging noong hindi pa nagsisimula ang Bangus Festival ay hindi na ipinapagamit sa kanila ang museum. The whole year of 2010, hindi na po namin nag-aaral po yun kasi masyado na pong stricto po yung nag-cooperate ng City Museum doon. So, the reason why hindi na nila pagamit daw kasi ang mga BHW po minsan masyadong crowded dun sa City Museum. Then, this 2011, yun nga, at hindi pa namin nagagamit yung City Museum. Upang maresolbang usapin, iminungkahi na rin ni Mata na sa Dagupan City People's Astrodome na lamang muna magpulong ang 316 barangay health workers pansamantala habang okupado pa ng Bangus Festival Committee ang City Museum. Yung People's Astrodome din po ay bukas para sa kanila. Pwede mo nilang gamitin anytime. Pagka official activity ng city, wala akong bayad. Kaya sa huli, umapila na lamang ang Vice Mayor sa namamahala ng City Museum na kung maaari ay muli itong buksan sa publiko upang magamit ng ilang organisasyon tulad ng mga BHWs na katuwang ng lungsod sa pagpapatupad ng mga programa para sa ikabubuti ng mga mamamayan ng Dagupan. Ang ating museum po ay supposed to be is open to the public. Kasi during the past administration, I remember doon pumupunta rin ako doon. At marami pong nagkakaroon ng mga meeting, lalo na yung mga maramihan, gano'ng BHW, mga BSPO. Nagmi-meeting ko sila sa museum, pero since last year daw, ay hininto na daw, hindi na daw sila pinapayagan. So, sabi naman ni Administrator Vlad Mata na he will make sure na pagagamit ulit sa kanilang museum. And of course, they can even use the Astrodome. So magandang balita ko sa inyo yan, BHW. You don't have to pay for anything sa paggamit po dahil that's a public place. At gusto ko rin mag-appeal sa head ng museum. Sana gawin naman natin pang-public po ang ating plaza, gawin natin pang-public po ang ating museum. Dahil lately po, marami na akong naririnig na complaint. Sana po, ibalik natin at i-open natin po sa karamihan sa mga taong bayan. CSI and Nestle's 25 years of healthy partnership brings family entertainment raffle promo this summer. Starting April 9 to June 5, 2011, simply buy 500 pesos worth of retail or 1,000 pesos worth of wholesale purchase of the Nestle top seller products to get one raffle coupon. Write your name, address, telephone number, and signature on the raffle coupon. Drop and drop boxes at any CSI branches. 7 winners will be awarded the brand new Xbox 360 Connect for the second prize. And 3 winners may take home Xbox 360 Connect with 32 inches LCD TV for the grand prize. Winners will be notified through Telegram, posted at all CSI outlets, and announced at USA TV. Draw date will be on June 5, 2011 at CSI The City Mall Lucao District, Dagupan City. Move to the groove with the new Xbox 360 Connect with built-in games and family activity for good health and overall fitness. Enjoy Nestle products with the entire family while doing something fun-filled.